So magandang araw sa lahat. Sa bidyong ito, ipapakita natin kung paano magpalit ng sprocket ng CR152. Pero alam naman nating lahat na ang sprocket ng CR152 is iba sa ibang mga motor. So yung sprocket ng CR152 mas malalaki yung mga butas na kailangan natin para makabit siya sa hub. So sa bidyong ito, ituturo natin kung paano ikabit yung mga ganitong klase ng sprocket sa CR152 na hindi natin bubutasan yung sprocket. So hindi na natin kailangan magpa machine shop o hindi na natin kailangan bumili ng mga genuine na klase ng sprocket. So yung mga ganitong sprocket gaya ng Win125, Badja CT125, mga ganyan. Same lang yan sila ng sprocket. 6 holes pero mas maliit yung sa mga Kawasaki Badja. So ayan, 42 teeth yung gagamitin natin. Ang stock is 40 teeth. So since malalaki yung gulong, ayan, so kailangan natin magpalit ng sprocket. So gaya ng nakasanayan, 42 teeth lang yung nilalagay namin. So ang brand niya is TSR. Ayan. So ituturo natin ngayon kung paano to ikabit itong small holes na hindi siya bubutasan. Ayan, i-check natin. Kumpara natin yung butas niya. Ayan. Baliktarin natin. So ayan yung difference. Ayan, hindi sila match. So yung mga stud bolt dito, ito yung stock. Ito. So dyan siya ilalak. Dito siya kinakabit. So alam na natin yan. So since ganito kalaki, tapos yung gagamitin natin is small holes lang, hindi to mapapasok. Hindi natin to magagamit tong sprocket kasi hindi to mapapasok. Ayan. So yung technique na ituturo namin ngayon is napakasimple lang, pero hindi pa to gaanong natutuklasan. Siguro kung meron man, masyadong maliit lang nakakaalam. Konting-konti lang nakakaalam. Ayan. So bibili tayo ng US bolt na ganitong klase. So bakit US bolt? Kasi mas matibay itong mga ganitong klase kumpara doon sa mga mga common na mga bolts, yung mga bronze ang kulay o yung parang sa kandado, yung mga yellow na mga metal, yung makikinis. Sana ba yun? Tulad nito, yung mga ganitong kulay na bolt, huwag kayong gagamit ng ganun sa bolt. Dito gagamitin namin to as nut, tapos lalagyan natin ng washer. Pero kasi wala na tong available, mas maganda sana kung yung nut na gagamitin is ganitong klase. So meron siyang washer na built-in. Kaso naubusan na kami ng stock. Tapos yung isa naman, kaya namin to ginamit kasi basag yung isang nut. So dapat sana ganito yun. Ayan, US nut din. Tapos washer. So since basag yung isa, pinalitan na lang namin. So papakita natin ngayon ang proseso. Napaka basic lang naman. Yung stud bolt lang ang papalitan natin. Pero sa pagpapalit ng stud bolt, merong mga technique na dapat nating malaman para magawa natin ng tama. Kasi since iniba natin yung stock na bolt, maraming mababago sa loob. So
sit back and relax na lang kayo, tapos tingnan nyo na lang yung video paano namin gawin para mapasok siya ng maayos. So bago ko nga pala makalimutan, hindi natin nabanggit yung stud bolt na gagamitin. So ano nga ba ang sukat nitong bolt na ipapalit natin sa stock? So 8mm siya. Ayan, 8mm. Tapos yung taas niya, pwede na natin hindi i-caliper. Ang importante, kung dala nyo tong stock as sample, halos magkasukat lang silang dalawa. Ayan. So nasa mga 3 thread lang yung kaibahan nila. So kung napapansin nyo, kung sa stock natin na bolt, meron din siyang mga 3 thread na mga nakausli. So pag nakabili na kayo ng ganito, tamang-tama lang siya, hindi siya kulang sa height. So okay lang siya. At least meron kayong dalang sample na stock para ma-compare nyo. So yan lang yung difference, masyadong maliit. Ayan, kung sobra walang problema. Pero wag yung sobra talaga na ganito na kataas yung lalagpas. At least ito okay na to. So screenshot nyo na lang. Ayan. Screenshot nyo para mas madali kayo makabili kung i-convert niyo yung mga sprocket ninyo. Ayan. So 8mm na US bolt. Ganito yung ulo. Huwag kayong bibili nung circle yung ulo, dapat may kanto talaga. Kasi kasama yan sa i-explain natin ngayon. So yun lang. So nalagay na namin yung mga bolt, napalitan na namin yung stock. So ito na yung itsura niya sa loob. Ayan. So parang stock lang rin. So ang mangyayari sa pag-lock ninyo, kailangan magkasabay ito sa paghigpit. Dapat sabay-sabayan sila. So kung mangyari man na yung isa nahirapan kayo na iikutin siya, kung saan banda yung baliktarin nyo lang to, tapos ipitin nyo ng number 13 na socket dito, o kaya flat screw, para hindi yun gumalaw yung bolt. Tapos ikutin nyo dito kung saan man siya yung hindi siya nakahabol o hindi siya nakasabay sa pag-ikot. So ayan, makikita nyo yung height ng mga thread, magkapantay sila lahat. So indication yan na good yung installation. So kulang na lang ito ng higpit. So napakadali lang siyang gawin. Tanggalin nyo lang yung stock. Ayan. So ito yung stock. Tapos papalitan nyo lang kaagad rekta nung bagong bili na 8mm na US bolt. So napakasimple lang talaga. So ang presyo nito, since magkaiba tayo ng location, siguro magre-range siya ng mga 25 pesos to 50 pesos isang set. So mas maganda talaga kung gagamitin niyo na lock is ganitong klase. Naubusan lang talaga kami kaya medyo pangit siya tingnan. Pero naman, works fine naman siya para sa good naman siya as alternative, wala siyang problema. Pero kung ganito yun, maganda siya tingnan. So madali lang naman yan kasi pares yung bibilhin niyo sa hardware o sa mga bolt center. So yan. So hihigpitan na lang namin to, tapos update namin kayo. So gaya ng sinabi ko, dapat magkasabay sila higpitan. Ayan, so kabilaan. Tapos malalaman nyo yan sa paghigpit ng nut kung humihigpit ba talaga. So mas maganda yung kayo yung gagawa, para alam nyo na walang nangyayari na
loose thread na nangyayari sa loob o napipersa yung bolt na mag-lock, baka mag-loose thread. So sa case namin, good naman siya, wala siyang problema. So ilang beses na namin to ginagawa sa mga unit. So tested na namin to, wala siyang problema kahit ilang kilometers na yung odo. So siguro naman panahon na rin para malaman ng iba na meron palang ganitong mga technique. So alam ko meron na siguro nakagawa nito, pero at least sinishare natin sa channel. So hindi na tayo gagastos o mahihirapan maghanap ng sprocket na kasukat ng CR152. Kasi kahit anong sprocket na gagamitin natin na 6 holes, basta same ng mga Kawasaki Wind, Badja, mga ganun, mapapasok na. Yun lang yung gagawin natin na conversion, yung sa bolt. So yan, okay na siya, nakalock na lahat. Check natin yung height ng height, ayan. So yung mga thread magkapantay lahat. So walang kulang sa higpit, lahat sabay. So yun lang yung gagawin. Kakabit na namin to. Ayan yung motor. So ito yung motor na kinonvert natin yung sprocket. Ayan, so permanent conversion na yun. Hindi na mahihirapan yung may-ari na magpalit ng sprocket. Hindi na siya mahihirapan maghanap. Napakadali na lang. So yung motor niya nakabaklas lahat. Ayan. So yung makina naka-open kasi meron kaming ginagawa. Pinatrabaho ng client yung motor niya. Ginawa namin, gagawin natin tong super stock. So ayun yung gasket, yung stock gasket. Piston 62mm. Papakita natin yung head ngayon. Siguro next episode upload natin yung mga ginawa namin dito. Para magka-idea rin naman yung mga user kung ano yung mga pwedeng gawin. Tsaka meron siyang oil cooler. Kakakabit lang namin. Pero hindi pa namin napapagana. Kasi baklas pa yung makina. So sa next naming kabit ng makina, sabay din namin to papaganahin. So madali lang naman to paganahin. At kung merong siguro ituturo na lang din natin to. Paano mag-install, paano siya paganahin, mga tamang routing, at paano mag-change oil, mga ganun. Dito yung paraan, madali siya change oil pag dito ka dadaan. I-open mo lang yun. So sa next video papakita natin yan. So ayan na yung sprocket. Good na siya. Kakabit na lang namin yung engine. Hahanap pa kami ng kasi 1540 yung sprocket nito, masyadong high speed, tapos malalaki yung gulong. So nakawawa yung makina. So binalik natin sa stock engine. Ibabalik natin sa stock engine sprocket 14, tapos 42 yung likod. Tapos next video ipapakita natin yung takbo nito, kumusta yung result ng pag-convert natin, at saka yung trabaho namin sa makina. So hopefully masama natin yan lahat sa next videos. So ito yung head nung motor na ginawa natin. So papakita natin. So ang ginawa namin, nag-port and polish kami. Ayan. Naka-port na siya. So tapos na yung intake. Pero yung exhaust ginagawa ko pa. So, yan. Sinisimulan ko pa lang. Malayo pa yung gagawin dito. Kasi matigas yung exhaust. So, ang size ng barbula ng CR152, sa mga di pa nakakaalam, yan, papakita natin. Ito yung intake valve. Ayan, kung nakikita ninyo 31.5
or 31.3. Ayan yung 32 dito. So masyadong maliit lang yung adjustment. Ayan, 31.5 something intake. Yung exhaust naman, ayan, 26.1 or 2. 26.2. Ano. So masyadong malaki yung intake. Papakita natin to. So yung port na ginawa natin is 2 ring. Ayan. 2 ring siya. So one step na lang is for racing na din yung port na to. Pero 2 ring lang yung nilagay natin. So gaano ba kalaki yung intake port na ginawa natin? Ayan, para meron kayong idea. 31 mm to. Papakita natin yung port na ginawa natin. Ayan. So match lang siya. Walang labis, walang kulang. Ayan. So may saktong sukat tong pagpuport. So hindi siya basta-basta na palalakihan mo lang para lumaki yung butas. So meron siyang tamang calculation, tamang formula. So pag touring merong formula, pag racing merong formula. So lahat yan merong mga sukat. So hindi yan basta-basta na bubutasan mo lang, parang i-drill mo lang. So sa mga next videos natin, hopefully matuturo natin to ng full info with full explanations. So kung meron kayong natutunan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Tapos click nyo notification bell para ma-update kayo kaagad. Maraming salamat. Ride safe. Peace out.